O eto, panoorin natin mga bossing, yung hari ng fake news na nangangampanya ngayon sa bagong alyansa ng mga kawatan. Oo, bagong alyansa ng mga pusakal. Ano sila? BAP. O, bagong alyansa ng mga pusakal. O, pakinggan ninyo. Itong mga kabalbalan. Itong mga kaululan. O, nung kanilang campaign manager. Kung manloloko yung campaign manager. O, ano ang tawag doon sa mga ikinakampanya? Eh, di katulad din niya. Mga loko-loko din. O, eto, pasok. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Hoy, wala daw. Wala daw maririnig na masamang balita tungkol sa mga kandidato niya. Sige, pasok. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Hoy, wala daw. Wala daw sa kanila nagsisip-sip sa China. Pati si Russell Westbrook nagalit. Oh. 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong Utangin na. Sinungaling, fake news ka talaga, bongbong. Oy, Tricom, patawag nyo na to. So ngayon, wala daw sip-sip sa China. Pero noon, pucha, kailangan daw natin ituloy yung relasyon natin sa China. Bongbong. Tanga ka? Utangin na mo ka, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Pag napapanood mo itong mga ganitong content, bongbong, putang ina mo, wala kang hiya. Ha? Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Para masabi mo ngayon lahat ng mga kabangagan mo. O noon, maayos-ayos ka pa ng konti. O, diretso. ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Eh, hindi na pwede yun. Putang ina mo. Hindi na pwede yun. Putang ina ka nung umupo ka, siyam na EDCA site yung ibinigay mo sa kanila, tartado ka. Ang ina man, bubudol talaga, manloloko eh. So ganito ang gagawin ng mga hinayupak na yan. Ngayon, mangangako sa inyo yan. Matatamis na salita. Katulad nung ginagawa niya nun. O, tapos, pagkatapos niya, pag nakuha na nila yung matamis yung oo, matamis yung boto, anong gagawin na ng mga hinayupak na yan? Wala na silang paki sa inyo. Katulad ng ginagawa ni BBM ngayon. Lahat ng sinasabi niya nung 2022 campaign, tama. Lahat ng gusto natin marinig, naririnig natin. Lahat ng mga proyekto ni Duterte itutuloy. Binoto nyo naman, hindi ba? Galing-galing. O putang ina, pag upo, anong unang-unang ginawa? Inayos lahat ng kayamanan nila. Pumunta ng Amerika, pagbalik, satanas na. O, di ba? Ang ayos-ayos. Nandito pa lang, ang ayos-ayos. Putang ina, matino pa. Hindi ba? Maayos pa itsura. Putya, nagpunta lang ng Amerika, pagbalik, ang dami ng sungay. Putya, lahat na sinuwag. Sinuwag si Kubuloy, sinuwag ang mga Duterte, sinuwag ang mamamayang Pilipino, kupal. O, diretso. Talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? 1 minute Ayan daw. Hinanakaw daw yung mga huli. O, diretso. later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda. Yun naman pala eh. Anak ng tinapay ka talaga, bongbong. Kasalanan mo naman pala eh. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit nagkakahirap kandahirap-hirap tayo dyan sa West Philippine Sea, South China Sea na yan. Dahil pala sa kabubuhan mo. Ito galing na mismo kay Anthony Collado na mangingisda mula sa Zambales. Noong panahon daw ni Duterte, malaya silang nakakapangisda. Maayos yung kanilang kalagayan. Pero ngayon, noong dumating kang hayop ka, ganyan na, hinaharas na sila. Alam mo kung bakit? Tanga ka eh. Usapan, makikipagkaibigan ka sa China. Anong ginawa mo? Nakipagkaibigan ka doon sa kalaban nila.
O ano nangyari ngayon sa bayan? O binaharas yung mga ano natin, mga ingisda. Nagkaroon pa ng EDCA sites dito na siyam. Nakapasok pa yung mga Afghanistan na mga Taliban na pwedeng maging mga teroristang bago sa Pilipinas. Yan. Napakagaling mo talaga, Bongbong. Salot ka talaga. Yang pamilya nyo talaga ang salot at ang malas, ang balat sa puwet ng bayang Pilipinas. Switik ka. Animal o diretso. Sa Scalboro. Yun po ang totoo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. Oh, galing yan. Galing ito sa alalay mo na yung tatay mo mamamatay tao.